Kristiyano po, wala na pong ikapo. Bakit ko po papatunayan ang mga ito? May mga patayan ba? Nasa panahong Kristiyano ay wala nang ikapo. Eh bakit naman na wala nang ikapo? Ganito po ang kapahayagan po ng Biblia. Dito po sa aklat ng Hebreo, sa kapitulo 7, ang talata po ay 5. Idadam ko lang po ng 12 po. No? Ito po ang sabi. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng tungkuling serdote, mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan ayon sa kautusan sa mga tuwid sa kanilang mga kapatid. Bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa balakang ni Abraham, sapagkat ng palitan ang pagkaserdote, kinakailangan palitan naman ang kautusan. Meron po tayong mapapansin po rito tungkol sa utos sa pagkuha ng ikapo ng mga Levita at yung pag-iikapo ng mga anak ni Israel ayon sa kautusan. Na ang pagkasabi po sa 12, sapagkat ng palitan ang pagkaserdote, kung kumukuha ko ng ikapo, kinakailangan palitan din naman ang kautusan. Pinalitan po ang dalawang ito. Ngayon, kung pinalitan po, alin po yung ipinalit? Alin po yung ipinalit? Dito po sa aklat po ng ikalawang Korinto, sa 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang magbigay ng masaya. Dito po ang ipinalit po sa ikapo ayon sa panahong Kristiyano, magbigay ayon sa pasya ng puso. Hindi po ito ikapo, yung pasya ng puso, iba po ito doon sa ikapo. Dahil ang ikapo po, ito po ay obligadong inuutos ng Diyos na dapat ibigay ang 10%. Kaya may limit yan eh. Itong ipinalit na pasya sa puso, walang limit. Ang magpapasya po, hindi po ang Diyos, kundi ang magpapasya dito po. Sa aklat ng ikalawang Korinto 8:3, sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatuto ako, at higit pa sa kanilang kaya ay nagsisiabuloy sila sa sariling kalooban. Sana mapansin po natin. Kaya ang pagbibigay po ayon sa pasya ng puso, ayon sa kaya. Sa kaya, ayon sa kapasyahan ng kapatid na magbibigay. Hindi kasama po yan yung tithes, yung pasya sa puso. Dahil ang sabi rito, sa kanilang kaya ay nagsisiabuloy sila sa sariling kalooban ayon sa kaya. Dahil ang magpapasya po yung kapatid, kung magkano po ang kanyang ibibigay ayon sa kanyang kaya sa sariling kalooban. Ngayon, bakit po ito ang binabanggit po ng Biblia, ang tinatawag na pagbibigay ayon sa pasya ng puso, na ito po ay ayon sa kaya, na ito ay
lumalagay sa abuloy. Bakit po? Ito ba talaga po ay nangararapat sa panahong Kristiyano? Dito po sa aklat din po ng ikalawang Korinto, sa Kapitulo 8, ang talatay 14. Kundi, ayon sa pagkapantay-pantay, ang inyong kasaganaan ay naging aguloy sa panahong ito. Kasinin po ninyo salitang, sa panahong ito. Kristiyano po yan. Sa panahong ito. Sa kanilang kakulangan, upang ang kanilang kasaganaan naman ay maging aguloy sa inyong kailangan, upang magkaroon ng pagkapantay-pantay. Yan po yung basa sa puso. Magkaroon ng pagkapantay-pantay. Anong ibig sabihin nito? Kapag meron pong nagbigay na kapatid ayon sa pasya ng puso, halimbawa lang ito, nagbigay po siya ng 10 piso, pasya ng puso. Meron lang ang kapatid nagbigay ng 1,000,000, pasya ng puso. Ito po ay pantay. Pantay po yan. Pero sa ibang kaisipan ng tao, hindi pantay. Pero sa Diyos, pantay. Dahil ang pagbibigay ayon sa pasya ng puso. Kaya ang sabi ni Pablo, upang magkaroon ng pagkapantay-pantay, ito yung pagbibigay ng abuloy ayon sa kapasyahan ng puso. Ngayon, ang Diyos ba'y totoo? Na nalulugod sa mga bagay na ito? Ito po sa aklat ng Hebreo. Pansinin po ninyo, mga kapatid ko. Sa Kapitulo 13, ang talata po ay 16 ng aklat ng Hebreo. Kapwa ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nangalulugod. Dito po, huwag anya kalilimutan ang paggawa ng mabuti. Pati yung pag-aabuloy, kasama po doon. Sapagkat ito'y totoong nalulugod ang Diyos. Saan? Sa pagbibigay sa panahong Kristiyano ayon sa kapasyahan ng puso, ayon doon sa kanyang kaya, ayon sa kanyang kaya sa sariling kalooban. Kaya sa madaling sabi ko, mga kapatid ko kay Kristo, sa panahong Kristiyano po, wala na po ang ikapo. Wala na po ikapo. Ang inilunsad po sa panahong Kristiyano, ito po yung pasya sa puso, abuloy po ito na ang kapatid ang magpapasya. Kaya ulitin ko po, ang salitang pasya sa puso, hindi kasama po dyan ng ikaw. Kasi yung pasya sa puso, kung magkaano lang ang kaya mo kapatid. Pero yung ikapo, yung panahon, ng matandang tipan, panahon ng ikapo, talagang obligado na inuutos ng Diyos yan na huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan, obligadong ibigay mo ang ikapo, yung panahon ikapo. Pero ngayon, panahong pagbibigay ayon sa pasya ng puso na ito ngay panahong Kristiyano. Okay. Tinatapos ko na. 7 minutes pa din. Problemado. Okay. Una ko pong tanong kapatid. Ginamit ko yung Hebreo 7:12. Tama po ba? Tama. Ano po ba yung kausapang binago doon? Yung iba po o yung pagkapalit? Ito, itutuloy ko po. Sagot ko ito, sagot ko ha? Okay, okay. Oh. Hebreo 7, 12. itutuloy ko dito sa sagot ko. Kasi tinatanong niya ko tama ba ho? Okay. Ang katotohanan, ang mga sa anak ni Levi,
na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote, mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi ayon sa kautusan o sa bayan ayon sa kautusan sa ibagay sa kanilang mga kapatid. Sa madaling sabi, hindi lamang po yung pinalitan sa saserdote, pati yung kautusan. Mr. Moderator, ang tanong ko po, maliwanag Sa Hebreo 7:12, hindi ko naman tinatanong ang 5. Alin po ba ang binago doon? Yung pagkapari o yung ikapo? Hebreo 7:12. Okay, sige. Ito, ang binago po rito o pinalitan, yung pagkaserdote at ang kautusan. Sinabi ba niyang lahat? Sinabi ba niyang lahat? At kautusan. Sinabi ba niyang lahat? Kaya naman ko binaso eh. Wala. Wala sinabi lahat. Okay. Tanong mo eh. Okay. Wala ko nabasa lahat. Sige. So sinabi bang lahat? Wala. Wala nga nakasunod. Okay. Susunod na tanong. Relax ka lang. Huwag ka na. Okay. So pagka wala na pong utos ng ikapo, hindi na po pwedeng mag-ikapo ang mga Kristiyano. Ayos sa pasya. Hindi, wala ko naman tinatanong ng pasya Ang tanong ko, kung wala na bang utos ng ikapo ayon sa'yo, hindi na ba pwedeng magbigay ng ikapo ang mga Kristiyano? Eh, ayos siya nakasulat eh. Mabasa ko. Hindi, teka lang. Mr. Moderator, ayaw sumagot Tinatanong mo ako. Categorical. Ang tanong ko, categorical, saka siya magbigay ng paliwanag. Dapat paliwanag, bibigyan naman kita ng time magpaliwanag Kung wala na bang utos ayon sa'yo na magbigay ng ikapo ang mga Kristiyano, hindi na po ba pwedeng magbigay ang mga Kristiyano ng ikapo? Okay, ito ang sagot ko. So, pwede hindi pwede. O, sige, hindi na. Hindi na. Okay. So, Ayaw ko masasabi. hindi. Oo, hindi. Hindi na. Ayaw na ba? Hindi na. Okay. Paki-post po yung Genesis 14:18 hanggang 20. Genesis 14:18 hanggang 20. Dito po, nagbigay si Abram ng ikapo kay Melchizedek. Tanong ko po, may utos ba ang Diyos na magbigay ng ikapo kay Melchizedek? Ay, nakasulat siya eh. Ayan, basahin mo. Ama! Saan mababasa dyan? Na inutusan ng Diyos na magbigay ng ikapo si Abram kay Melchizedek. Tingnan mo ang tanong niya, kasi yung tanong niya, kung meron bang nakasulat tungkol kay Melchizedek. Na nagbigay. Kaso ang tanong niya, may utos ba ang Diyos na magkapusan ng Melchizedek? Kay Melchizedek. Wala pa siya. Wala. Okay, wala. Teka, mamaya na po yung audience. Huwag na po kayong Usapan yung palang Christianity. Teka lang. Mamaya, relax ka lang. Stop time mo muna. Stop time muna. Kaya po yung utos. Akong bahala sa inyo. Alam ko yung tatanong ko. Okay, so maliwanag. Kahit na walang utos, pwede mag-ikapo. Okay, susunod na tanong. Ginamit mo yung Siyempre sabi nyo na, Ikalawang Korinto 9:7. Ikalawang Korinto 9:7 magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Kung pasya ng aming puso na magbigay ng ikapo, pasok ba ako dun sa Ikalawang Korinto 9:7? hindi ka pasok, hindi ka Kristiyano. Mr. Moderator, ayaw sagutin ang tanong ko Sinasagot na nga Oo. ako eh. Hindi Kasi- ka pasok. Ha? Teka na, ito. Reflex ang tanong. Sige Ito si Brother Menan, Kristiyano, hindi pa ba siya Kristiyano? Nagbigay ng ikapo. Ako tanungin mo. Ikalawang Korinto 9:7. Pasok ba siya? Kaso ba, Pastor, pag nagbigay, Ako, bilang Kristiyanong si Menan, Okay. nagbigay ng ikapo ayon sa ipinasya ng puso. Pasok ba siya sa ikalawang Hindi Korinto pasok. Hindi 9:7? pasok. ipasok ka. Hindi pasok. Tanungin mo ako saan nakasulat. So mali po ba ang magbigay ng ikapo? Ha? Tama ang utos doon sa pinag-uutusan. Ikaw ba'y tagapagtanggol sa kautosan ni Moises? Hindi, ang tanong ko lang po, ay kayo masyado Hindi. Tama po ba ang magbigay ng ikapo? Ito, hindi po tama ang magbigay ng ikapo kapag ikaw ay Kristiyano ayon sa Biblia. Okay. Dito po sa Mateo 23:23,
Sinabi ba doon ni Kristo na mali ang magbigay ng ikapo? Mateo 23:23. Ako tiniyatanong. Okay. Sinabi ba dyan ni Kristo na mali ang pagbibigay ng ikapo? Tama ang ikapo. Ayun, tama pala. Okay, sige. O, hintay mo sagot ko. Okay. Ito sagot ko. Tama ang pagbibigay sa ikapo doon sa aklat ng Mateo 23 kung ikaw ay nasasalig doon sa kautusan ni Moises. Okay, sige. So saan po mababasa sa Biblia na sinabi ng apostol na kayong mga Kristiyano, bawal nang mag-ikapo? Saan mababasa? Yung tinatanong na yung saan mababasa bawal ang mag-ikapo. Ito ang nasasabi po. Pakinggan po ninyo. Patay lang. Mabasa ko, no? 1 minute na lang. Sige, basa. Ito ang sabi. Sa aklat po ng Gawa 13:39. Okay. At sa pamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito'y hindi kayo aariin ganap sa pamagitan ng kautusan ni Moises. May sinabi ba niyang bawal mag-ikapo? Di ba masabi ko kung si Moises kung kasama yung ikapo? Okay. Ano pong kautusan dyan? Kautusan sa pagbibigay o kautusan sa tungkol sa kaligtasan? Ito, ano ba yung kautusan na yan? Okay. Kasi ang sabi rito, no? Hindi kayo aariin ganap sa kautusan ni Okay. Moises. Alin ba yung hindi kayo aariin ng ganap sa kautusan ni Moises? Ito, sa aklat ng mga bilang. Subaybayin niyo po, mga kapatid ko. Sa 18. 18. Verse. Ang tanong, yung Malakay 3:10 ba? 25 hanggang 26. Sulat niyo mamaya. Okay. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi bukod dito, sasalitain ko sa mga anak ni Levi at sasabihin ko sa kanila pagkuha ninyo sa mga anak ni Israel ng ikasampung bahagi na aking ibinigay sa inyo mula sa kanila na inyong pinakamana ay inyong ihahandog. Alin yung kautusan? Kay Moises, yung pagbibigay ng ikapo ng mga anak ni Israel. Okay, 15 minutes mo na gawin. Simple lang naman po eh. Tinatanong ko po siya, saan sinabi ng mga apostol na bawal, take note ha, bawal nang mag-ikapo ang mga Kristiyano. Simple lang naman eh. Hindi, ang dami-dami binasa. Hindi na ko naibig dun sa isang tanong, sa isang talata, lalaktaw, lilipat dun sa ibang talata, kaya hindi pa nare-resolve yung talatang ginamit niya. Abay, si Boy Laktaw pala ito. Okay. Di ba? Basahin lang niya. Kung may babasang sinabi ng mga apostol, bawal kayong mag-Kristiyano. Talo na ako, uuwi na ako. Yun lang naman yung bahay ko sa Kakalog eh. Okay? Kaso walang nabasa eh. Ngayon, dito po. Bago ko muna siya i-rebat dun sa kanyang mga pinagsasabi. Ang sabi niya kasi, hindi na raw dapat mag-ikapo ang mga Kristiyano sapagkat wala na raw utos sa mga Kristiyano daw ang mag-ikapo. Ang mangyayari po niya, nakakasala po niyan si Abraham at si Jacob. Kasi wala pong utos sa kanila na mag-ikapo. Pero bakit si Abraham nagbigay ng ikapo kay Melchizedek? I-flash niyo po yung Genesis 14:18 hanggang 20. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High. And he blessed him and said, Blessed be Abraham of God Most High, possessors of heaven and earth.
And blessed be God Most High, who has delivered your enemy into your hand. And He gave him a tithe of all. Dito po sa talatang ito, maliwanag po na nagbigay ng ikapo si Abraham kay Melchizedek. Pero tinatanong ko po siya kanina, saan mababasa sa Biblia na inutusan ng Diyos si Abraham na magbigay ng ikapo kay Melchizedek? So, bukya na yung kanyang puntos. Naku, wala daw. Hindi daw pwedeng magbigay ng Kristiyan dahil wala daw utos. Etong si Abraham, hindi namang inutusan ng Diyos, nagbigay ng ikapo. Disqualify na si Abraham. Nagkakasala na. At ang sabi niya, mali ang magbigay ng ikapo. Tinututulan niya si Kristo eh. Basahin natin ha. Mateo 23:23. Ayan. Kahabag-habag kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagpakunwari, ibinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng naani ninyong yerbabuena, rudalinga, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at katapatan. Huwag ninyong kaligtain gawin ang mga ito kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng ikasampung bahagi ng anis. Dito po sa talatang ito, maliwanag. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus Kristo, tama ang pag-ikapo. Sa kanya mali. Tinututulan niya si Kristo. Di po ba? Nabuhay na mag-uli si Kristo. Wala naman siyang binanggit na bawal nang mag-ikapo. Amen. Ang mga apostol, wala rin sinabing bawal nang mag-ikapo. Amen. Tutol siya kay Kristo, ang tawag ko, Antikristo. Pasensya na po. Ganito lang po talaga ako, malakas lang po ako mga asal sa debate. Okay. Yun. Dito po, actually, may pangyayari po sa bagong tipan eh. Na hindi lamang po ikapo ang binigay, kundi lahat po eh. Malamang tutulad to ni Pastor Dani, kung nabubuhay pa ito, may babatungan kita. Sabi ko sa iyo, huwag ikapo o higit pa eh. Dapat yung less lang. Lucas 18:10 hanggang 14. Two men went up to the temple to pray. One a Pharisee and other a tax collector. A Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I am not like other man, extortioner, unjust, adulterer, or even as this tax collector. I fast twice a week. I give tithes of all that I possess. And the tax collector standing afar off, would not so much as raise his eyes to the heaven, but beat his breast, saying, God be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to the house, justified rather than the other. For anyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself be exalted. So sa talatang ito po ay pangyayari patungkol po dun sa maniningil ng buwis. Actually, marami pa po itong pinaya eh. Kung mapapansin niyo po yung ibang talata, ano po ang ginawa ng tax collector? Isinawali lahat ng kanyang mga dinaya. Higit pa sa ikapo yun eh. Di po ba? Ngayon, may binabanggit po siyang talata ng Biblia dito po sa ikalawang Korinto 9:7. Tama naman po yung pagkakagamit eh. Sabi ron, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Tama po yun. Kaya nung tinanong ko po siya, kung ako po ba ay nagbigay ng ikaw po ayon sa aking ipinasya ng puso, pasok ba ako ron? Eh, nang personal na. Hindi ro dahil hindi daw ako Kristiyano. Doon pa lang naiipit na siya eh. Ayaw niyang sumagot ng diretsyo. Eh, nung tinanong ko si Menan, tinanong ko siya, halimbawa, si Menan, Kristiyano, ipinasya niyang magbigay ng ikapo, nagkakasala ba siya o hindi? Ayan. Mamaya, maigi pa i-elaborate niya yung tanong na yan. Sagutin niya yan sa kanyang rebuttal. Hindi ko muna siya uunahan patungkol doon. Ngayon, ginamit niya po yung Hebrews 7:5 hanggang 12.
Okay. Ang sabi ron, kapag Ayan. Kapag binago ang pagkapari, kailangan ding baguhin ang kautusan. Okay. Ano po bang kautusan? Specific ko dito tinutukoy ang binago. Yung pagkapari. Kasi wala na rin pagkapari ayon sa linya ni Melchizedek. Sapagkat ang typologically nun, ang ating Panginoong Jesucristo. May kinalaman din po sa types po ito eh. Siguro sa rebuttal, isa-isahin ko na lang. Ngayon, dito po maliwanag sa mga pinagsasabi niya, wala pong mababasa po dito na bawal lang mag-ikapo yung mga Kristiyano. Sapagkat ang pag-aabuloy po hindi lamang po limitado eh. Sa ikapo. Pasya ng puso yan eh. At saka hindi naman namin inuobliga ang miyembro na mag-ikapo. Hindi naman namin inutos na pag hindi kayo nag-ikapo mo, wala yung kaligtasan ninyo. Ang prinsipyo ng ikapo, yun ang prinsipyo ng pagbibigay. Kaya kung sasabihin mo, inuobliga namin ang aming miyembro mag-ikapo, magpakita ka ng opisyal naming aklat o statement of faith na inuobliga namin ang miyembro ng mag-ikapo. Dahil kung hindi, halatang chismoso ka. Okay, yun lamang po. Sapagkat ang prinsipyo ng ikapo ay prinsipyo ng pagbibigay. Pasya pa rin ang puso ang pagbibigay. Ang ikapo, yan po ay commandment. Tapos, apply pa rin yan sa panahong Kristiyano sapagkat hindi po yun binali ni Kristo. Tama pa nga eh. Hindi pinagbawal. At ang mga Kristiyano nagbigay ng higit sa kanilang makakaya. Higit sa ikapo. Yan lamang po at maraming salamat po. Wait na po, saglit na po kasi may namin. Iwasan natin yung mga words na Unnecessary. mga necessary words yun. Buhay lang tao sa paggawa ng mga ilan. Medyo masama. So, kasi mo lang yun. Yung papatukan. Tapos yung yan, ano man. So, yung maging maalis lang yung pagtuya, medyo alis na kayo. Okay, Pastor, 7 minutes. Maraming baguhan dito. Alam niyo po ako, naulawa ko kapatid nito eh. Kumplasa lang ito. Magtanong ka. Ito ang tanong ko kapatid. Okay. Si Abraham ba Kristiyano? Si Abraham Kristiyano, hindi. Sinitas ko lamang yun para patunayan na kahit walang utos, naging po siya. Okay, sige. Okay. Sunod. Ngayon. Ang sabi mo, ang Kristiyano ay marapat na mag-ikapo. Tama ba? Nararapat kasi yun ang prinsipyo ng pagbibigay. Okay. Ngayon, mayroon ka bang mababasa sa Biblia na may Kristiyano na nag-ikapo? Ayun, ito, basahin natin ha. Okay. Higit pa nga sa ikapo eh. Basahin natin. Okay. Ikalawang Korinto 8:3. Kakahanapan mo letra por letra ha. Sa diwa na lang tayo pumatay. Sila'y kusang loob na nagbigay. Hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Oh, higit pa eh. Okay. Oh, higit pa. Okay. Okay, sige. Yung ikapo ba na inuutos, dapat bang dagdagan yun yung 10% o hindi? Yung ikaw po talaga yun. Pero pwede ka magbigay ng higit pa. Oo, ikaw po yun. Sabi niya, yung utos na 10% hindi pwedeng dagdagan. Ngayon nabukas ito. Ang ikaw po, Mr. Moderator, ang ikaw po talaga. Pero sa pagbibigay, pwede mong higitan yung ikaw po. Okay. Yun. Bayad siya, Pastor, na yung ikaw po, pwede pa bumigit. Okay. Yung 10% kapag humigit, ikapo pa rin yun. Ayos sa'yo. Yung 10%. Ang 10% hindi na ikaw po yun. Ay, yung pagbumigay, hindi na ikaw po yun. Okay. Oo. Okay, no? Ganito lang. Ang pinapunto ko lang para dito, Oras ko na pang ikaw po, Ano siya, pwede higit.
Okay, okay. Sige, sige. Okay. Gusto ko ng pagtatanong eh. Sige, sige. Okay. Ngayon, binasa mo yung aklat ng Matthew. Oh, 23. 23. Okay. Ngayon, yung pinagsasabihan ba ng Panginoong Jesucristo mag-ikapo, Kristiyano ba o hindi? Mga Pariseo po yun. Pero may kahanap po siya mga Kristiyano doon. Okay na. Oh, may kahanap po siya mga Kristiyano doon. Sagot mo na. Okay. Sagot naman. Sige, sige, sige. Okay. Sagot niya ha. Ang sagot niya, ano ko lang ha? Ha? Okay. Yun ay mga Pariseo. Pero may mga Kristiyanong tinuturuan doon. Okay, okay. Doon sa talatang yun, ang sabi mo may mga Kristiyano doon. Saan mo mababasa na may mga Kristiyano doon? Bukod doon sa mga Pariseo. Scriptures ka ba, Brother Luis? Oh, ito. Meron, ito Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad. Okay. So dito po sa 23.1 din po ito eh. Okay. Ang tagpo po nito, 23.23, kaugnay po dun sa 23.1. So, kasabay ng pinagsabihan ni Kristo sa mga Pariseo, na tama ang pagbigay ng ikapo, may mga alagad dun. Oh. Yung ginagawa Inuubos po yung oras mo eh. Oh, 23.1. 23.1. Ngayon, nung sabihin ng Panginoon, gawin yung ikapo, ibig mo sabihin, kasama doon yung alagad? Eh kasama kasi nandito sila eh. Okay, Sa kanya okay. Oo. Teka, okay. Kasama ha? Oo. Kasama na. Sa panahon niyaon, kasama na ang mga alagad. Tanggap po mga apostol yun. Yung mga alagad. Nakasama niya. Eh mali pala lang kung yung alagad hindi ang apostol sa'yo. Siyempre alagad ang apostol. Oo, yun na nga, alagad ang Ang mga apostol. apostol yun, yung mga alagad niya na yun. Oo, alagad ang apostol. Oo. Meron ka bang mababasa sa Biblia na apostol na nag-ikapo? Yung apostol na nag-ikapo. Eh tinuturo po nila na magbigay sila ng ikapo. May nag-ikapo ba sa kanila? May nag-ikapo? Ay, nag-utos po sila na Ang maghandog. tanong ko, kung may nag-ikapo sa mga apostol, Ang sagot lang, Brother Luis. Sabi may apostol ba na nagbigay ng Ito. Gusto mo, letra por letra ba? Ano po? tinatanong ko,